Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Saturday mga lode, no? So ayan, gravities, no? So kahapon nag-trade tayo sa dami ng pag-aaway sa Twitter o sa X, tayo nagtitrade lang mga lode. Ayan, natin sila mag-away-away pero ibabalitan natin yan mamaya, no? So sa XRP ako nagtitrade kahapon, nag-profit naman tayo ng 41 lang kasi ang puhunan ko dito 50. 50 USDT, so 41 lang mga lodi, no? So mamaya tatry uli natin maka-profit ulit, no? Check natin mamaya mag-trade ulit tayo, no? So tingnan natin ang ating crypto babo. Dito kayo. So kahapon nakaano pala ako naka 100 to 200 ako, hindi ko napansin. Kaya pala wala yung ating mga main event, no? So ngayon, ano nga natin, hindi nyo nasasakop yung ayan. So ngayon, hours to mga lodi, so medyo pa-recover po ang ating chart. Pero pag sa one day, medyo ang daming nag-drop, no? Yung Trump, no? Drop po yung Trump, no? Sarap na bumili niyan, eh. Ang sarap na bumili ng Trump, mga idol. Saan na ba yan? Ang tahimik, no? Ang maingay lang yung Twitter, pero yung balita na, ay, grabe yung Trump. Grabe yung Trump, oh, mga lodi, nabagsak pa ng sobra, no? So, gravities. Nasa inyo yan, ha? Do your own research. I'm not a financial advisor. Sinasabi ko lang, mga idol. So, eto na nga, no? Maraming nag-aaway ngayon ang Bitcoin Maxi tsaka XRP Maxi. XRP Army pala. So, sabi dito, publicly traded Exodus CEO, I say no XRP in the strategic reserve. Americans deserve Bitcoin only. Isipin nyo mga idol, ako, sabi ko nga sa inyo, gusto ko rin magka-Bitcoin, kaya lang wala tayong Bitcoin ngayon. So syempre parang isipin nyo, bias ka naman kasi XRP yung hawak mo. Pwede siguro, may pagka-bias ako, pero gusto ko rin ng Bitcoin. At ayoko yung ganito, mga lodi, kasi alam nyo, ang nangyayari dito, parang natatakot ako dito, eh. Kasi mamaya, dahil mamaya, yung mga mismong crypto community pa yung sumira sa magandang pwedeng mangyari sa crypto dahil nag-aaway-aaway sila. Mga idol, ayun yung pinaka-bad na mangyayari dyan. Tsaka nagtataka ako, ba't kasi gusto nyo, ayaw nyo ng iba, Bitcoin lang gusto nyo. Ba't naman? Hindi ba pwede kasama yung iba? Di ba? So ito, sabihin natin na ito si yung Exodus CEO, mga lodi. Pati ito, kilala to, nagpapa-interview to. Mga idol, sinabi niya si Jack Mallers, sabi niya, emergency press conference, Ripple is under mining American prosperity, freedom and Bitcoin. Ripple is actively lobbying to stop a Bitcoin strategic reserve in the US while pushing their centralized corporate controlled token. We will not stand for it. So ito, galit. Sabi dito ni Common Sense Crypto, here's another fucking clown. Can't cope with really, so he find the need to make baseless claim about Ripple when Ripple is fighting for the whole industry. No? As isipin nyo mga idol, gaano kalaki yung ginawang parte ng Ripple na tinalo nila yung SEC sa panahon na kontra yung gobyerno sa cryptocurrency. 'Di ba? Tinalo nila yung SEC, eh. Nanalo sila. So malaking bagay 'yun, hindi lang para sa Ripple o sa XRP, para sa buong crypto community. 'Di ba? Dapat nga natutuwa sila, eh. Oh. Maraming alam nyo mga lodi, although may mga nagko-comment dito, marami pa ring pabor sa XRP dito. Mga idol, no? Did he really rant for 5 minutes and 38 seconds about Ripple as a threat to Bitcoin? Ayan, no? Mga lodi, ang dami. Ito ngayon, sabi dito ni Vincent Scott, mga idol. Pakinggan natin to, mga lodi. Oh, I gotta share this one. So, I just watched this little thing about MicroStrategy. You know, I love ragging on Saylor. So, you know, how he's doing this is he's taking equity out of his Bitcoin holdings, right, to then reinvest in the stock market. Why would he do that? Why?
if it's based on the dollar and he's talking about the Bitcoin being a store of value and he's spreading it all around, this thing is a bomb. It is a bomb, okay? Because the new tech, the real technology, Ripple, with the distributed ledgers, you know all about it. So once the law gets enforced here, he's going to be on a flight to Panama while he's dumping his position. Sinasabi niya rito mga Lodi, kapag nag-drop, no, yung kasi parang ang mga, ito ano na to kumbaga ina-advance ko lang yung isip ko Ganun kasi yung mga naiisip nila, no, sa mga napapanood kong mga pro XRP, no. Ang sinasabi nila, once na makita, no, ng buong mga parang lahat ng nasa crypto na the chosen one is XRP, mga idol, the smart money will transfer, parang ganun, no? So lilipat lahat sa XRP, parang ganun. And then bababa yung Bitcoin dominance, magkakaroon ng alt season, ang pinaka-leader XRP, and then bababa lahat, no? Yung MicroStrategy talagang sinasabi niya, ganyan, parang umiiyak yung mga naiinis na rin ako dito sa mga ano na to So ito kasi si Vincent Scott, talagang XRP army talaga to mga Lodi. Talagang ang inaaway niya rin rito si Michael Saylor na mga Lods, no? And we will never see him again. He's not going down like parang sinasabi niya, tatakas yun. Parang siya yung next SBF, mga Lodi. Nakilala niyo naman si Sam Bankman-Fried, di ba? Yung CEO developer ng tawag dun, FTX, di ba? So ayun yung sinasabi niya rito. Siya yung susunod na Sam Bankman-Fried. A flight to Panama while he's dumping his position, and we will never see him again. He's not going down like SBF. No, he learned. You know, he's got one of the worst to learn from. He's gonna be out. He's gonna get the fuck out of here, dude. I'm telling you, man. He's gonna be out. And it's gonna take down the whole fucking stock market. Oh my god, there's so many I see just stops in the stock market. Like they're gonna shut it off. They're gonna try and do anything. I mean, it's his to sell. And remember, like, these aren't securities. Bitcoin, like, what's the law? He thinks he can hide behind his, freaking MicroStrategy being registered, with the stock market. But they're holding fucking Bitcoin. This is fucking hilarious, dude. How can you not see this shit coming? Like, this is coming from a mile away. Like, watching this freight train is just highly entertaining. So, ayun, no, Alods, no? Tapos, sabi naman dito, mga idol, ano ba itong ginano ko na to? Si Santiago. Kasi parang sinagot niya to si Pierce, no? Common sense. You don't have to be a Bitcoin maximalist to understand that only BTC is a digital gold suitable to the reserve asset. If government needs smart contract, DeFi, NFT, utility tokens, that's a separate conversation. Legalization, nothing to do with strategic reserve. Sabi dito, no. America should be defined by the freedom of markets and should avoid using power of the government to pick winners and losers. Sinabi to ni Brad Garlinghouse, This is what got the government so antagonistic against crypto. If Bitcoin is as robust and its properties are as supreme as you claim, then let it compete on its merits in the marketplace on a level playing field. So ayun nga kasi parang ang nangyayari kasi mga idol, ayaw ng mga Bitcoin maxis na may kalaban yung Bitcoin. So ang sinabi niya dito, if Bitcoin is as robust and as properties as supreme as you claim, sabi niya, then let it compete, parang ganon. So hindi yung ikaw lang, parang ganon yung sinasabi nila. Ito naman si Joshua Dalton, mga Lodi, no? Founder ng Tribulu LLC. No? Sabi niya dito, Bitcoin cannot be official currency for the United States Reserve. Because Satoshi Nakamoto is still unknown and it could be the currency operated by China. So ito mga Lodi, parang nagbabatuhan na lang sila ng akusasyon dito. The government can 100% trust XRP. Ito nga yung sinabi niya dito na it could be currency operated by China. Conspiracy lang yan. Baka naman hindi yan totoo, di ba? Sinabi niya lang yan. Pero ito totoo to.
The government can 100% trust XRP because it is operated by Ripple and 100% exists in the United States. So ano nga siya America-based Satoshi Nakamoto cannot paid off the national debt with Ripple can. While Ripple can, sabi. You will be stuck with Sailor and watching XRP community becoming millionaires, billionaires, trillionaires, and quadrillionaires. Grabe naman yan. Sabi dito ni Joshua Dalton. Ito yung pinaka parang magandang comment na nabasa ko ngayong umaga. Sabi niya kasi dito, why do they hate XRP but never attack Ethereum and Solana? O nakakapagtaka nga yun mga Lodino. Bakit? But XRP lang. Yung Ethereum nga, pangalawa Diba? Ba't di nila inatake? Their battle cry is that Ripple holds most of it out of greed and that's the beef, sabi niya. If that were the case, they go after Ethereum and Solana. Dapat ganun. What's the difference? It lies in the pre-launch token allocation. Those two are left alone because the BC networks got their allotments, then put their crypto media machine in motion. Those are not to be touched. I believe XRP was held close for a larger purpose. I think we are seeing the beginning of that purpose. We've been watching the real greed for the last 10 years from the same BC media machine. The unveiling of XRP true purpose terrifies them. No? They ask not long ago if Ripple could be the bad guys. My answers, I've been in this since 2013. Siya yun I've been in this since 2013 and all I can tell you is that only one company has been completely transparent with their holding while all other digital assets are shrouded in secrecy or complete lies. The playbook has been to point at the one company that being completely honest and transparent and accuse them of what you're doing. It's used by crook politician every day. It didn't work. The good guys always win. So ito mga Lodi, ang naisip ko lang dito, dahil nga biglang umahon si XRP sa pagkakalubog ng 4 na taon. Naalarma yung mga Bitcoin maxi. Bigla ko tuloy naisip na si Gary Gensler, mga Lodi, yung talagang bumaon sa XRP, siguro isa siyang Bitcoin maxi. Alam niya kung ano yung kayang gawin ng XRP, alam niya kung ano yung kayang baguhin ng XRP, parang maa-unmask sila. Kaya silang, siguro marami mga Bitcoin maxi na talagang matataas, yung mga whales na nagsasabi kay Gary Gensler, no? So, inisip ko lang na parang ang nangyari, yung mga Bitcoin maxi talaga yung naglulubog sa XRP o yung mga may mga Bitcoin. Ang tanong, bakit? 'Di ba? So nakakapagtaka kasi parang biglang naging OA yung mga reaksyon nila 'Di ba? Pwede namang sabihin na sige, 2 tayo, sige, 3 tayo, sige, yung mga pwedeng ng crypto. Wala naman nang tatanggal sa posisyon ng Bitcoin bilang unang-unang crypto bilang mother coin Parang ang nangyayari, nagiging sobrang insecure ng mga Bitcoin maxi, mga idol, no? The fear is real nga daw Tapos sinasabi pa dito ni Jack Mallers na imbestigahan daw yung Ripple. Men, 4 na taon nang inimbestigahan yung Ripple, nanalo nga sila 'Di ba? Hindi ko inaano mga idol Sabi ko nga sa inyo, ayoko sana nung ganito pero hindi na hindi ako galit sa Bitcoin or something. Galit ako dun sa mga tao na ganito, na nakikipag parang nangaaway, mga Lodi, no? Ba't ganun yung nangyayari sa kanila? Di ba? So, tignan nyo pa to Saan na ba yun? Ano ba yun? Jack ba yun? Jack. Ito. Nag-post din kasi siya dito
Si Jack the Rippler. Uy, ganda na ito. Pwede kong gawin thumbnail to ah. Ito pa pala mga idol, no? Meron man ata ako nito dito. Ayan, meron pala. So, hindi ko na ano. Pero marami kasing ano talaga mga lodi. Maraming nag-aaway, no? Kung isa-isahin ko yung mga comment. Ang gaganda kasi ng mga comment eh. Ang sarap sanang ibasahin or something yung mga idol eh. Kaya lang, syempre, hindi ko naman pwedeng ilagay dito ang lahat sa ano ko. Sa taskbar ko eh. Ito, isa ring solid to mga idol, no? Eric Trump confirms US base. Alam nyo kasi, ito kasi yung pinaka-importante sinabi ni Trump eh. We will make America great again, no? Ang priority niya yung mga US base. US based crypto protect will benefit from zero capital gains tax, no? So walang tax. O sabi dito, Eric Trump confirms US based crypto project will benefit from zero capital gains tax. This week, there's been some big news for US-based crypto project. Eric Trump confirmed that US-based project like XRP and HBAR will eventually benefit from zero capital gains tax, mga idol, no? At meron pa nag-post na nakakatawa. Babae yun eh. Sabi niya, hindi ko ata nakita yung ano. Ito kasi 'di ba may picture to. Si Brad Garlinghouse tsaka yung advisor ng Ripple. Sabi nung post, hindi ko ata nakita yung picture ni Michael Saylor kasama si Trump. Nasa na ba? Oh wait, wala nga pala silang picture. Sabi. Bad trip, ang dami na naman na trigger. Nag-comment na naman. Taragis talaga. Nangaan sila eh. Nang po-provoke eh. Dapat hindi na ganun eh. Pero nakakatawa kasi. Tapos ito, Ripple request a due date of April 16. Ito yung sa kaso nila sa SEC, mga lodi. So, ang pinaka-due date nila, last due date nila, April 16. Pero sabi nga dito, the case can be dropped at any time. No? Basta ang pinaka-due date lang is April 16. So, ayun na yung pinaka-last talaga. Hopefully, it doesn't take that long. I don't think it will. So, ayun na nga, mga idol. No? Basta yun lang yung pinaka- last date, no? Yung pinaka-due date nila na dapat maayos na yan. So, January, February, February, March, April. So 3 months, no? Okay lang yan. Alam nyo nga, alam nyo naman kung kailan tayo mag-take profit, mga lodi. Bear months pa ng 2025. Kaya kung ano man yung gulo, rumble na mangyari ngayong buwan o hanggang mid ng 2025, labas na tayo dyan. Papanoorin natin yan. Magbubudega lang tayo dahil ang pinaka-take profit natin, October, November, December, mga ganun. No? So, ayan ha. Tapos, ito na nga yun, nabasa na natin yan. Tapos, yung CoinShare, no? Nag-ano rin sila ng ETF, no? Ng XRP. Ganun din sa Litecoin. Ayan. CoinShare just filed for a spot Litecoin ETF Friday and XRP. So, ayan, no? So, ang daming nagagalit, eh. Sabi nga dito, this is literally going to be the most hated 7 news breakout ever seen on crypto. Twitter. Pag na-break daw to, mga lodi. Kasi ito yan eh. Ito yung sinasabi niya dyan eh. Etong line na to, ito yan. Ha? So, ang mangyayari, ang susunod na breakout dito, ito, ganito kahaba. No? Parang ganyan. Dinadaliri ko lang sa aking mga lods ha. Sa aking monitor. So, kung titignan natin siya, lampas sa monitor ko. Yung haba na ito, hanggang dito lampas mga idol So, mga ano yan, $20 mahigit, mga ganun. So, ayun yung sinasabi nila, mga idol. No? Tapos, ito, nalungkot ako dito, mga lods Kasi ito si Extra Bad, lagi kong pinapanood to. XRP Army to mga lodi, no? So ayan, ito yung channel niya, meron siyang 83,000 subscriber at talagang nag-i-invest siya ng XRP. So ito yung pinaka kanina niyang upload 3 hours ago, no? May XRP got stolen. Ayun yung sinabi niya rito. So ito yan XRP is about to explode. Talagang sinabi niya na explode. Ito sa mga sign and they close my account.
which has most may XRP in it. So, yung kanyang crypto exchange ito, mga lods. BYD Fi. Ayan. Ito yung crypto exchange niya, mga idol. So dito raw na panoorin niyo yung video niya ito. Pero ito yung parang ano ko dito, aral to mga lodi. Ito yung isa sa mga reason kung bakit tayo dapat maglagay o mag-invest sa cold wallet, no? Kasi siya kung understandable naman kung ang asset mo o yung ipon mo sa crypto exchange is mga nasa 5 digits lang. Halimbawa, mga 50,000 pesos, 60 o 90,000. Pwede pa yun. Kumbaga, ano na yun? Understand yun na pwede na ginagamit mo siya pang-trade, no? Pang-trade, pang-stake o kung ano man ginagawa mo sa crypto exchange. Pero kung asset mo nasa 6 digit na, kunyari mga 100,000 na, 300,000 o kaya umabot na ng 1 million, dapat kaya mo nang bumili o mag-invest sa cold wallet kasi ayun na yung pinaka-secure na pwede mong gawin sa iyong asset sa cold wallet, mga idol. Kaya nga sabi dito, all these years and it's not on or ZAM or Ledger, come on, sabi niyang ganun, no? So marami kasing nanonood sa kanya, marami siyang taga-subaybay. So medyo nalungkot lang yung mga iba doon kasi ang natira sa kanya ata yung 1/4 na lang ng ng asset niya. Yung 3/4 ayun yung nawala Pag pinanood niyo tong kanyang SIA XRP. So ayan mga lodi, bye-bye. Sabi niya mga lodi. So ayun yung isa sa reason kung ba tayo bumibili ng cold wallet. Kasi hindi mo talaga makokontrol kapag kunyari halimbawa pa, di ba? So ginawa nga nagkaroon ng cleansing. Hindi natin maiwasan, no? Syempre, kung ito kasi ko lang to siguro pangarap ko na to or something na pagmumuni-muni ko na pwede mangyari sa XRP. Dahil nga XRP yung parang taon ng XRP to. Although hindi mawawala yung Bitcoin, andyan na yan, matik yan. Kaya lang laging may bagong sisibol. 'Di ba? Para talagang alam niyo 'yun, para maganda, exciting, no? So halimbawa, XRP na. May sinabi lang kasi nga US based Halimbawa, nagsalita si Trump na we will something ganito na the crypto, especially XRP, but gumanon, 'di ba? Especially XRP. We will support this project, something like that. Ano lang to hula lang, no? Na crypto, Bitcoin will be the something ganyan. Kumbaga, iba yung ginawa sa Bitcoin, hindi strategic reserve. Pwedeng may ginawang iba, hindi natin sure, no? Pero ang ginawa talaga is yung XRP. Pero sa tingin ko, bago nila gawin yan, meron silang matinding move, mga lods, na magpapaonte sa XRP, yung hindi na makakabili yung mga small retailer, mga lods, no? Hindi ko sure kung paano or kasi mahiwaga ang crypto, mga lodi. No? So kailangan meron ka talagang nakatabing XRP. Alam nyo, marami na ako nakitang post, hindi lang sa mga normal na tao sa X, pati yung mga medyo may tira o yung mga CEO ng ganito, leader ng ganito, advisor ng ganito, na sinasabi nila na keep your XRP safe. Parang ganun, no? Na hanggat maaari nga, wag mong paalam sa mga tao kung ilan yung XRP mo Ayun sinabi nila Hanggat maaari, wag mong paalam sa mga tao for safety kung ilan yung iyong XRP. Ayun yung sinasabi nila. I don't know kung ano yung nangyayari, mga lodi, kasi nga nakita nyo naman, nag-aaway-aaway. Tsaka, bakit ito, matindi to, like ko nakikita to na ini-interview sa mga mainstream media Di ba? Ba't bigla siyang umiyak? No? Ba't bigla siyang nag-rant sa XRP? Mga lodi, parang meron silang alam na hindi natin alam. Mga idol, kung parang nangyari, pag nakuha na si XRP, wala na. Talo na tayo. Parang ganun agad Kaya ngayon pa lang, gumagawa na sila ng mga moves, nag-iingay na sila para hindi mangyari. Hindi ko alam, mga idol, no? So, grabe.
Hindi natin sure kung ano yung mangyayari mga Lodi. Pero kung XRP versus Bitcoin, wala talaga akong ano dyan. Kasi pumasok ako sa crypto, pangarap ko magka-Bitcoin. Ayun yung aking goal. No? Etong step ko na tumataya ako sa mga altcoins, ang reason nito is once na mag-profit ako, pagdating ng bear market, bibili ako ng Bitcoin. Ayun yung pinaka-goal ko. Kaya kung ganito yung nangyayari, we don't know kung goods ba to o healthy ba to sa crypto community. Mukhang hindi. Mga idol, kaya medyo naiinis ako eh. Tapos nakita ko pa to si Idol, si Extra Bad na nawala yung XRP niya. So parang no, ang pangit ng nangyayari. Nag-a-attract tayo ng ng bad vibes. Mga idol, no? Kaya dapat tigilan na natin to, mga lods. Tigilan nyo na yung pag-aaway. No? Grabe. Every XRP holder. No, so ayan yung sa akin mga idol, no. So ayun lang muna yung news natin ngayon. Medyo mainit kasi yung umaga eh. Mga idol eh. So magsusundo kasi ako ngayong alas 10:30. Ano oras natin? So, babawi na lang ako bukas mga idol. No? So kayo, anong comment nyo sa pag-aaway ng XRP at Bitcoin? Bigay nyo nga yung mga thoughts dyan para babasahin natin bukas. Mag-aaway-aaway tayo bukas sa comment section. Ha mga idol? So ayun lang. Kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Sana na-enjoy nyo yung video natin kahit medyo may ngayon. O, total, Sabado naman. At ayun, kita-kits, magandang araw. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin mga Lodi. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw sa inyo mga kapatid. What's up? Subscribe to me, Clovis CV and Jablo. Bye!